Okay, ang ating pag-aaral ngayon ay ang maraming nagtatanong sa akin sa tungkol sa 1911 kung bakit nag-hammer down yung kanilang 1911. Kumbaga hindi nagkakak. Okay? Pag pumutok laging nag-hammer down. Okay? Ating pag-aaralan yan kung bakit. Okay, bago muna tayo magpatuloy, binabati ko muna kayo ng isang mapagpalang araw sa mampanig kayo ng mundo. Mga OFW, ano mang oras dyan, umaga, tanghali, hapon, gabi o madaling araw, dalangin ko nasa mabuting kalagayan tayo at ligtas sa anumang kapahamakan. Ingatan ang ating kalusugan sapagkat mahirap na tayong magkasakit. Walang mag-aalaga sa atin. Ayan, okay. At ang sa mga hindi pa nakakaalam ng aking YouTube channel, ako po si Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith. Kaya wag na ninyo ako hanapin sa Pilipinas para hingin ang aking serbisyo. Okay, dito na lang tayo magturo sa YouTube. Ayan, at ang aking pakiusap na lang kung kayo sa mga nanonood na aking YouTube, maraming salamat sa inyo at kung maaari huwag naman ninyong skip ang mga ads sapagkat tayo ay may mga beneficiary na tinutulungan, na kinikita ng ating YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante. Okay, maraming salamat sa inyo. At please subscribe and share. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos. Okay? Pag-aralan na natin ito. Ngayon, tinanggal ko ito yung lip spring. Ito yung nagtutulak sa safety grip. Ito yung nagtutulak sa disconnector. Okay, at ito naman yung nagtutulak sa sear. Yung sear yun ang kumakapit sa hammer para magdikit sila. Pag hindi siya itinulak nito, yung sear ay hindi aabot doon sa hammer. Okay, kaya ang magiging resulta ay ganito. Yan hindi siya nagkakak. Okay, nag-hammer down. So, subukan natin na yung kanyang sear ay itutulak natin. Yan. Dali. Hindi natin nakit. Madilim. Ilawan natin. Yan. Subukan natin itulak yung kanyang sear. Ayun yung sear niya. Yan. Nagkakak siya. So, pagka ito ay itong mahaba na to ay inyong binago dahil gusto ninyo ilumambot, ito'y nilalayo, binabali pa ganun. So, ang nangyayari, hindi na siya lalapat do sa kanyang sear. Hindi na niya matutulak. Ang mangyayari minsan, nagkakak, minsan hindi. Okay? Kagaya nito. Ayan Hindi siya. Ayun. So pagka hindi nakatulak yung subukan natin na hindi nakatulak. Ayan, hindi siya nagkakak. Pero pag itinulak natin yon, example ito yung spring kasi hindi natin may lalagay gawa ng merong strand siya dito. Ayun. Nakalapat siya doon sa kanyang sear. Yan, kumakak siya. So ito ang problema. So halimbawa naman at okay naman ito. Ang isa pa palang ang isa pang nagiging dahilan
ay baba muna natin yung hammer. Ang isa pa nagiging dahilan niya ay pag mali ang install. Pag mali ang install nito at hindi ito nakatama. So ituturo ko sa inyo ang tamang posisyon nito. Nilagyan ko ito ng temporary na pin para madali natin matanggal. Okay, pag ito ay ikinabit ninyo ng, kung makikita ninyo to, ito may parang nakakilo siya ng konti. At makikita ninyo dito yan. Yun yung parang bintana na maliit na yun. Yun ay doon nakatama. Ito. Doon siya nakatama. Doon. Kinakailangan ay nakashoot siya doon. Okay? Dahil pag yan ay nakaganyan, nakababa siya, ay malalaman ninyo yan, mahirap ninyo ikabit itong itong mainspring housing. So, pag yan ay mababa, hindi aabot yun. Kapos. So, yan ang mangyayari. Mali ang kabit ng lip spring. Kinakailangan tumama ito doon. Kuminsan sa pagkakabit lang nagkakamali. Yun, tumama yun doon. Yun, tumama yun doon. Yun, nakalock siya doon. Hindi siya bababa, hindi siya tataas. Okay? Dahil may butas siya doon, nakaganon siya, nakashoot siya doon. Okay, yun ang isa pang pagkakamali. Kaya hindi saka natin ito ngayon ilalagay. Yan. Sandali. At sisiguraduhin pala natin, saglit may dito, may technicality tayong dapat malaman. Yan. At sisiguraduhin natin na ito ay nasa labas, nasa loob itong spring. Yan. Sabagay, hindi naman yan gagana kung hindi natin ikabit ng tama. Okay, nasa labas yan. Ito ang tamang posisyon niya. Yan. Lalagyan natin ito para hindi malaglag. Sisiguraduhin natin yun. Yung na yun, lock na yun, nakalock dapat siya. Saka natin siya ilalagay ito. Yan. Huwag muna natin ilagay yung safety grip para maliwanag. Yan o. Pagka ganito, hindi ito nakatama dun sa kanyang sear. Ayun, mali yun. Hindi nakatama sa sear. Hindi rin siya gagana. So dapat sisiguraduhin natin na siya ay bababa natin. Yan. Dapat sisiguraduhin natin na siya ay nandoon sa tamang posisyon. Ganyan. Ayun. Dapat yun ay nandun. Yun. Yung parte na yun. Ito yung sear. Dapat nandun siya. Nakatama siya dun sa sear. Dahil kung hindi, ayun. Kalamitan niya, yan ang mga nagiging problema. Okay, subukan natin. Lagyan muna natin temporary na pin para hindi tayo mahirapan. Yan. Okay. Yan ang tama. Yan ang tama. Pagka hindi nakatama yun, pag hindi tama ang kabit niyan dyan, ayan ang mangyayari. Minsan, hindi ito gagana at sasama yan sa lagi naka-hammer down. Kasi ang daming nagtatanong nito .
Kaya importante ang itong leaf spring na to. Dapat. Ang isa pa, meron pang isa na problema. Pagka yung inyong hammer ay pinalambot ninyo, kasi pag pinapalambot, ang ginagawa, dito kasi sumasabit yung sear dito. Tanggalin na kaya din natin yung sear. Okay, tanggalin ko na rin yung sear para mas malinaw. Yan. Tanggalin na natin yung sear. Tinanggal ko na yung sear. Ayan. Ganito kasi yan. Ito yung pin. Para maliwanag sa inyo. Yan, nakaganyan yan. Ngayon, ang posisyon nito ay nakaganito to. Ayan o. Dito yan, pansinin ninyo itong pinakamahaba kung saan nakalagay. Diyan yan nakalagay. Maliwanag? Ayan, nakaganyan yan. Yan ang nagtutulak dito sa sear para, ayan o, kung makikita ninyo itong sear na ito, ito. Itong sear, dito sumasabit yung hammer. Dito. Ayan, nakaganyan siya dyan. Kaya pag hindi siya tinutulak dyan, nakalubog ito, hindi siya, dadaplis lang siya dyan, dadaplis lang. Lapit natin. Dadaplis lang siya dyan. Pag hindi ito tinulak, pag hindi tinulak na spring, nakalayo to. Ito nakalayo. Nakalayo itong sear na ito. Dapat itutulak yan dito para umabot nito. Ngayon, ang ginawa naman ng iba, para lumambot ang trigger, ito, binawasan ito. Itong dalawang pangil na to. Kasi itong isa na to, ito sa hapkak to binawasan, kiniskis sa liha. Napasubra. Pag napasubra yan, goodbye ka. Goodbye ka. Ang gagawin mo ngayon dyan, palalalimin mo uli. Palalalimin mo uli sa pamamagitan ng needle file. Huwag mong pawiwildingan. Pag pinawildingan mo ay ito yung needle file. Palalalimin mo uli ito. Ito, palalalimin mo. Kasi dito nakasabit yung sear dito ngayon pinudpud mo to. Hindi na ngayon sasabit yung sear. Ang mahirap, kung pati itong dulo ng sear, itong dulo nito, ay pinudpud mo rin. Ay kung kapos na yan, goodbye ka na, bibili ka na ng isang set, hammer, at saka sear. Pag sinubrahan mo ito ng bawas, at saka ito. Dahil, pag ito ay pinabildapan mo, at saka ito, mahina na rin yan. Magiging mahina na rin. So, hindi ko na-advise na pawildingan ninyo ito dahil ito importante. Baka magmalfunction yan kung kailan ninyo kailangan at buhay na nakataya, ay saka naman din ninyo magamit. So, bibili kayo ng isang set na hammer at saka sear. Kung ito ay, halimbawa ito natigpal na, wala na to, ayun ang mangyayari. So sana may natutunan kayo sa video kong ito. Yun ay maraming katanungan sa akin yan kaya ko ginawa na ng video. Kasi nung una hindi ko ginagawa ng video kasi wala pa tayong 1911. So ngayong may 1911 na tayo, lahat ng katanungan ninyo sa 1911 itanong na ninyo. Dahil pag ito'y sinuli ko, itong baril na ito sa aking amo, matagalan na naman bago ko mayroon. So ayan, bago tayo magtapos, shout out muna sa UGP,
One Gun Philippines Bulacan chapter sa panguna ng ating masugid na taga-subaybay ng ating YouTube channel na si Franz Ayalin. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. At hanggang sa muli natin, ito ang inyong muli natin video, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nag-iwan sa inyo ng katagang God bless us all. Thank you very much.